Kamusta pong muli mga katambay? Nagbabalik pong muli ang inyong katambay, si Katambay Manong po, para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayang Makabayan. Komento po na inyong lingkod. Ito po, komentuhan po natin mga katambay. Ito po nakakalungkot na balita rin po. Ito po, ilang araw na po. Nakita po natin lalo sa social media. At ito po ay kasamahan din po natin sa social media. Ito po ay magaling na doktor at magaling na tao at nakakatulong po ito ng malaki ang doktor na ito, si Dr. Willie Ong mga katambay. At nandun po yung kanyang vision na makagawa po ng kabutihan sa ating bansa, sa kapwa natin na Pilipino. At meron po siyang mga programa. Alam po natin yung mga programa niya, lalo pagdating sa medical. Hindi po halos nagpapabayad dito. Di ba? At talagang tumutulong po siya sa kanyang abot ng kanyang makakaya mga katambay. Kaya lang po nakakalungkot lang po dahil nga po sa hindi inaasahan tinamaan po siya ng napakabigat na karamdaman. Cancer po mga katambay. Nakakalungkot po. Hiling po natin at hiling at dasal din po ni Kamanong ang loobin na sana po bigyan pa po ng Panginoon ng kagalingan at lakas ng loob at mabilis na paggaling ang butihing doktor Willie Ong mga katambay. Pero sa kabila rin po noon mga katambay hindi rin niya po hindi rin niya po hindi rin niya po matanggap ang nangyayari sa ating gobyerno dahil nakikita rin po ng ating butihing doktor Willie Ong dahil pumasok din po siya sa politics, alam po natin. Hindi nga lang po siya pinalad. Pero sa kabila nun, ngayon po, dahil nga po nakikita rin po siguro niya sa sarili niya na ano pa ba ang mawawala sa kanya sa pinagdadaanan niya ngayon na kalagayan. Kaya ito po, mayroon na rin po siyang pahayag sa mga politiko natin. Alam naman po natin talaga na ang ating bansa, lalo sa politika, ay napakakurap. Dahil yan din po ang mismong pinahayag at pinasabog ng ating Vice President, ang napakakurap na institusyon, ang Kamara, lalo-lalo ang Kamara at Senado na halos 2 tao lang ang may hawak ng pera ng bansa. Sila ang sinasabing may utak ng lahat mga katambay. Pero ito po, pakinggan po natin ang pahayag ng Dr. Willie Ong. Nakakalungkot lang po. Isama po natin sa panalangin mga katambay. Ito po yung pahayag niya at komentuhan po natin mga katambay. I had many mental exams. So ito po, this is what you do. You have cancer patient. You have to try and try, get the best doctor, get the best diagnosis wherever in the world, US, UK, wherever you go. Nahihiya, I'm just ashamed. You know why? Because I'm lucky to have some money and people supporting me. Mm-hmm. You know my medicines, how expensive? Mm-hmm. I'm taking meropenem, carbapenem, one of the highest antibiotics. But our countrymen are very poor. Mm-hmm. They do not have health care. They are just dying there from the corruption of politicians. I'm sorry. Nakita nyo, why is my voice like this? Why is my voice like this? Wala na ako boses. Na-dry na ako. Paus na ako. The old Doc Willie is gone. The duwag Doc Willie is gone. This is the new Doc Willie. This is the matapang Doc Willie Ong. Kaya pag sabihin nyo, duwag at pagtok si Doc Willie, yun yung luma ha. Iba na to. Pasensya na po mga politiko, masasagasaan ko na kayo ngayon. Anyway, ako, pagat ko dila ako, mas mali siguro sinabi mo, Doc. Anyway, I'm dying. I don't care anymore. I don't care. I will tell you the truth. Politicians are corrupt in the Philippines. Sorry po kaibigan ko kayo lahat. Pasensya na po. Nagkaka-vision ako kagabi. I asked my doctor, every night I dream
There is a black hand trying to attack me. You can say I am crazy, okay lang. I do not have fear anymore. I don't care if you bash or like me anymore. I will tell you the truth. Let me drink a little rose. Ayan po mga katambay, mahaba pa po ang pahayag ng butihing doktor, Willie Ong. Kaya lang po nakakalungkot po ang kanya pong pinagdadaanan mga katambay. At alam naman po natin na tayo po, maiksi lang ang buhay natin mga katambay. At lahat po tayo ay dadating po ang ating, yung sinasabi nga po, di ba, yung dulo. Kasi lahat po tayo may dulo eh. Ang Siyempre po, nakakaalam lang po dyan, yung nasa taas, kung hanggang saan po yung dulo natin. Pero po ito, sa kabila po ng pahayag ng butihing doktor, Willie Ong, talagang isa rin po sa nabanggit niya, talaga yung health system po natin, talagang walang kakwenta-kwenta dahil nga kurap ang ating bansa. Dahil nagpapasalamat din po siya, siyempre, dahil nga meron po siyang kakayahan magpagamot sa ibang bansa. Yung nabanggit niya pong mga gamot, yun po yung pinakamamahal na antibiotic na hindi po kayang tugunan o bilhin ng pangkaraniwang Pilipino sa ating bansa. Kaya ang nangyayari po sa atin, kung dadanasin po natin yung cancer na tumama kay Dr. Willie Ong, talagang hindi po tayo tatagal mga katambay. Dahil una-una yung health system nga natin na sinasabi ni Dr. Willie Ong napaka-corrupt, napaka-pangit. At syempre po, sinabi niya rin po, di ba, yung kaibigan naman niya po ang mga politiko sa atin. Kaya lang, wag daw po masasaktan dahil talagang tahasang sinabing mga kurap po, napaka-corrupt ng politiko sa atin. Ang lakaran po ng politika, talagang sobrang corrupt. Kaya po, tahasan sinabi po ng butihing doktor na talagang wala na po siyang fear, wala na po siyang takot. Talagang sasabihin niya na po ang lahat ng gusto niyang sabihin, lalo po sa gobyerno, mga katambay. Alam naman po natin yun, mga katambay. Nakikita po natin ang nangyayari po sa ating gobyerno, di po ba? Dahil mismo ang BP Sara nga, di ba? Na tinuturuan po nila na maging kurap ang BP Sara dahil mismo yung ahensya na pinamunuan niya ng halos 2 taon talagang tinatamnan po ng extraordinary na bilyon, napakalaking bilyon mga katambay sa loob lang po ng 2 taon. Pero hindi po makonsensya ng BP Sara yung ginagawa po ng 2 tao na sinasabi po ng Vice President na 2 tao lang kumukontrol, humahawak ng kaperahan ng bansa, lalo pagdating sa budget, mga katambay. Kaya po, hindi na rin po ligid, mga katambay, doon sa pinasabog ni Dr. Willie Ong. Pero sa kabila nun, siyempre po, masama rin po ang loob ng ating butihing doktor dahil po siyempre, una-una, nagbabas po sa kanya, di ba? Kasi meron siya nabanggit doon sa mga pahayag niya na kahit daw po 10 beses siyang tumakbo, ay hindi po siya mananalo. Isa po sa dinamdam po ng butihing doktor po yun, mga katambay, dahil una-unang hangad niya lang daw po sa ating bayan makatulong. Hindi naman po para sabihin na siya mangurakot. Pagtulong po yung kanyang pagtakbo na hindi nga lang po pinalad. Kasi nung pangalawa po kasi, alam naman po natin na medyo mabigat. Mabigat po kasi mga katambay yung nakalaban na butihing doktor at vlogger na si Dr. Willie Ong. Ang BP Sara po kasi ang kanyang nakabangga nung nakarang halalan 2022 bilang Vice President, mga katambay. Alam naman po natin na napakahirap pong talunin nung mga time na yon ng BP Sara. Dahil nga po nakita po natin ang bumoto po ay mahigit 32 million sa Vice President. Pero kung hindi naman po tumakbo na Vice President ang butihing Dr. Willie Ong, sa tingin naman po ni Kamano, komento ni Kamano, kung sa senador po,
kung sa Senado lang po tumakbo, baka po malaki ang chance po na nanalo po ang Doc Willie Ong po sa Senado nung mga time na yon dahil ah, popular na po at nakikilala na po siya na husto yung kanyang mga programa, yung kanyang ginagawa para sa mga Pilipino, yung tulong, di ba? Yung foundation niya, may foundation po kasi siya na nagbibigay po ng malaking tulong lalo po sa medical. At ang pagkakaalam din natin, hindi nagpapabayad yan mga katambay, lalo pagka sa mahirap. Tumutulong na, libre pa. Yan po ang kanyang mga programa mga katambay. At yung kinikita rin po niya sa kanyang pagbablog, nakakatulong po sa mga Pilipino, lalo sa mga nangangailangan, kapuspalad din po, lalo sa medical. Kaya po, nakakalungkot lang po na hindi pa po ganun kaedad o katanda ang isang Doc Willie Ong. Napakabata pa po niya, mga katambay. Marami pa siyang magagawa. Kung siya sana po, loobin na siya pagalingin at palakasin pa ng Panginoon, marami pa pong magagawa, tulong at kabutihan ng isang Doc Willie Ong sa ating bansa. Dahil napakabata pa po. Halos 60 anyos lang po o magsi-61 lang po. Dahil ang kaarawan niya po October, next month po mga katamay. October po ang birthday ng Doc Willie Ong at magiging 61 po siya loobin. Kasi 1963 po siya. Pinanganak po yata. At sa ngayon po ay papunta po siya 61. Kaya napakabata pa. Kung loobin na siya po ay bigyan pa ng buhay at lakas, komento ni Kamanong, marami pa pong mabibigay na tulong at tulong pa sa mga darating na panahon. Itong si Doc Willie Ong. Dahil meron po siyang mabuting puso at maganda po yung vision na gusto niya mangyari sa ating bansa, lalo sa ating kapwa Pilipino. Kaya lang po, ang nagiging kalaban lang po sa ating bansa mismo, ang sinabi nga ng Doc Willie Ong, korupsyon. Yung korupsyon po kasi ang napakatinding kalaban po. Lalo pagka napopolitika ka pa, di ba? May korupsyon na at matindi pa ang pamumulitika sa ating bansa. Nararanasan po yan mga katambay. Lalo po ng pamilya Duterte at yung mga nakapaligid sa pamilya Duterte, nararanasan po ang napakatinding politika at korupsyon sa ating bansa. Di ba? Dahil nga po yan, no? Pati nga po nakikita ng Doc Willie Ong yun. Kaya nga po nagtatanong na rin po siya sa korupsyon po ng ating bansa, di ba? Kasi nakikita niya, meron po na katulad po ni Congresswoman Stella Kimbo, yung biglang hindi maipaliwanag na paglobo ng kanyang kayamanan at mga luxury na mga napakamamahal na mga gamit. Luxury talaga, di ba? At yung sinasabing paglobo nga ng kanyang kayamanan, napakahirap po yata ipaliwanag sa isang nag-umpisa ka bilang pangkarani o ordinaryong guro na hindi naman kumikita ng napakalaki nung panahon na siya'y guro. Kailan lang po tumaas ang sweldo ng guro, di ba? Talagang biglang bulusok pataas ang yaman po yata nito mga katamay. Kaya pati ang Dr. Willie Ong nagtataka rin at meron din pong nasabi siya ng mga vlog niya, di ba? At hindi naman po vlogger ang Stella Kimbo. Hindi naman po siya kasing sikat ni Doc Willie Ong na kumikita po ng malaki sa kanyang pagbablog dahil napakarami pong followers ng Doc Willie Ong. Milyon po ang followers nito. At napakarami pong nanonood sa kanyang vlog mga katambay. Hindi naman po ganoon ang Stella Kimbo, di ba? Kaya saan po kukuha ng resources, di ba? Hindi naman po siya katulad ng isang sinasabing mga may gintong kutsara, mga katambay, na mga pamilya na mga nakahanay sa royal blood, mga katambay. Yung sinasabi ni BP Sara na tambaluslos. Hindi naman po nahanay si Stella Kimbo sa mga tambaluslos na sinasabi ni Vice President Sara Duterte. Di ba? Na sobra-sobra ang pera at may muugong-ugong pang balita na pati ang mga istasyon daw ay nabibili na raw ng tambaluslos.
May katotohanan po kaya ito mga tambay? Pati mga istasyon, mga mainstream media, meron na rin daw na control ang tambaluslos mga tambay. Napakarami yatang pera. Sobra-sobrang pera. At kaya may katotohanan din po talaga sinasabi ni Dr. Ong na talagang laganap at talagang sobra laganap at talagang kung susuriin nga natin ito sa isang sakit, cancer po. Cancer na pagdating sa korupsyon ang ating bansa, mga tambay. Kaya nakakalungkot lang po. Kaya dito po sa pinahayag po ni Dr. Willie Ong, talagang alam na po. Doc Willie Ong, alam na po namin. At alam na rin po ng mga kababayan natin, Doc Willie Ong, na talagang talamak po ang korupsyon po sa ating bansa. Hindi na rin po ligid sa amin, Doc Willie Ong. Ang hangad lang po namin sa pinagdadaanan niyo po, Doc Willie Ong, kasama po kayo sa aming mga dalangin at dasal na sana po malagpasan niyo po ang pinagdadaanan niyo po at syempre po hiling po namin na bigyan po kayo ng lakas at buhay ng ating Panginoon at marami pa po kayong magagawa kabutihan sa ating bansa. Muli po mga tambay, sama po natin sa panalangin, dalangin ang butihing doktor, si Doc Willie Ong mga katambay. Sana po malagpasan niya po ito at bigyan pa po siya ng buhay at lakas ng ating Panginoon. Muli po mga tambay, maraming salamat po sa mga naagusto po ng ating maliit na channel, Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At maraming salamat po sa naagusto po ng ating maliit na channel, Tambayang Makabayan, syempre po, at yung mga nagla-like, share, and subscribe at sa mga nagko-comment. Maraming salamat po. Sa muli po, paalam, bye-bye.